Ay, alam niyo mga kababayan, may dala tayong pantabas. May dala tayong pala. Pabuta tayo. Kasi po ba ipapakita ko sa inyo. Ay, nako. No? Ayan, tagay mo natin dyan. Akin naman na yan. Alam niyo po, ito pong lugar na to ay likuran po namin. No po? So, dito po yung sagingan namin. Sagingan. So, ito po ay sa kabilang daan na yan, may nakakapasok ng mga tao dyan. Kasi nakabukas yung gate ng lumang bahay na yon. Yung lumang bahay kasi na wala ng tao yon. So, since mga kakilala din yun ng kamag-anak yung nakatira dyan, pinapayagan din sila pumapasok dito. Pero alam nyo po, hindi maganda pag marami nakapasok sa lote nyo. Inaabuso po kayo. Gaya po nito. Malapit na malapit lang sa bahay namin. Ayan. Dito po itinapon yung yan. Patay na aso. No? Kung kanino man po ito, linisin natin mabuti ha. Kung kanino man itong kapitbahay ko na nagtapon nito, ito po, kilala niyo yung aso niyo, no? Ayan po yan. Bakit naman po dito niyo itapon sa amin? Tapos, basta na lang ganyan, nakabuyang-yang yan. Siyempre, pag ma-decompose na po yan, alam nyo na po anong klaseng amoy ang ilalabas niyan. Iyan lang yung bahay namin, oh. So, sinong pahirapan nyo? Kami po. Lalanghapin namin yung baho niyan. Isip-isip naman po kayo, mga kapsos. Kung sino man po nagtapon dito, may isip-isip ka po kung nasa tamang pag-iisip ka ba. No? Pasensya na po. Pero sasabihin ko po diretsahan. Kung may matino ka pong kaisipan, hindi mo po gagawin yan na basta mo iwanan yung aso dyan, itapon mo dyan. Kasi pag nadidecompose na po yan, kawawa po yung bahay na malapit dyan, yung mga tao nakatira dyan. Malaki yan. Pag nadidecompose yan, ang baho niyan, ang laki na ikakalat ng baho niyan. Kaya ako na lang maglilibing nito. No, alang-alang sa inyo. Sa inyo mga nagtapon, sa mga nagtapon dyan. Ako nang gagawa ng responsibilidad mo, pero sana pakatandaan mo na yung ginagawa mo ay hindi po gawain yan ng matinong tao. No po? Pang-peperwisyo po yan ng kapwa-tao. Ganun muna tayo. Bumukay tayo dito. Ako na lang gagawa. Ano po? Ako na lang gagawa para sa inyo. Nakakahiya po sa inyo. Nakakahiya po sa gumawa nito. Pag hindi niyo po kayang maging responsable sa pag-aalaga ng hayop, huwag na po kayong mag-alaga ng hayop. Buti pa yung hayop, minsan nag-uugaling tao eh. No, mas masarap yung hayop nag-uugaling tao, pero yung tao nag-uugaling hayop. Sama po yan. Post ko naman na yan, boy. Post. Ayan po mga kababayan. Malapit ko na po matapos. Paglilibingan ko ng aso. No? Kung sino ka man nagtapon ng aso na to dito, sana maisip mo na merwisyo ka po ng tao. Na? Actually, may gagawin pa dapat ako. Pero hindi ko naman pwedeng pababayaan to. Napiperwisyo kami pag madidecompose na to. Babaho ng husto yan. Kailangan ko ilibing. No? Kung sino ka man, Brad, o sis, o sino ka man, isip-isip din na. Hindi po gawain ng matinong tao yan. Basta ka na lang magtapon ng patay na aso sa lote ng kapwa mo. No? Yan, kilala niyo siguro itong aso na to. Sino pong kapitbahay na kilala nito? Ayan po, oh. Yan. Okay, libing na po natin siya. Yan po ha. Ang lugar po namin dito sa may Purok 3, Barangay Sukad. No po? So, malamang taga Purok 3 lang din na may-ari nito. Malapit lang kasi. No? Kayo dapat gumawa niyan. Pero ibang tao nang gumawa.
dahil sa pagiging irresponsible nyo. Ano ba naman yung magpaalam kayo? Pwede ba maglibing ng aso dyan? Ililibing lang namin yung aso. Kung nakita nyo, bakante yung lote. Siguro naman. Papayagan naman namin kayo eh. O yung may-ari mismo ng lote nito, yung kapitbahay ko, yung kamag-anak na nandyan sa malapit. Pwede naman kayo magpaalam, kila Kuya Ronald. No? Ano, lilibing mo namin yung aso, wala kaming paglibingan sa may amin. Bilang kapwa-tao, hindi na po mahirap intindihin yun. Pero yung itapon nyo dito na, pabayaan nyo mabulok lang dito. Kung di ko ito napansin, napansin na lang namin ito, yung baho na. Ha? Sana po napulutan ng aral to sa mga kapwa. Kung ayaw niyo pong panindigan ng pagiging responsable sa pag-alaga ng aso, hindi na po kayo mag-alaga. Kagaya nga po nung nabanggit ko nung nakarang kong ibinlag. Yung mga dumi ng aso nagkakalat sa kalsada dahil pinababayaan yung mga aso. No? Kapakalat-kalat sa kalsada, may mga nadisgrasya na sa motor dyan. May mga talagang iba nabawian ng buhay dahil lang yan sa mga aso pakalat-kalat na yan. Dahil sa irresponsibleng pet owner, dog owners, no? Ito, ganun din. Itinapon mo sa lote ng kapitbahay mo, wala kang pake pag nabulok yan dyan at nabaho niyan, lalanghapin yan ng kapitbahay mo, magiging toxic ang hangin yan. Sana po, magiging tao naman kayo. Yan, nilibing ko na. Sige po, bye-bye po. Salamat. Ay, nako.